Hello, good afternoon sa ating mga kababayan dyan. Welcome back to my vlogs. Okay? Medyo wala tayong magawa ngayon kaya naisip kong i-share sa inyo ang on room ng mga lady driver dito sa UAE. Okay? At ito yung mga lady driver na mga experienced driver. Pag sinabing experienced driver, sila yung mga lady driver na may mga UE license na. At kalimitan sa kanila is on-room. Kasi ito talaga yung mga demand ng mga experienced driver ang magkaroon ng on-room. Although hindi lahat ng driver ay may on-room. Ang kalimitan din, yung iba, sharing room with the kadama. Pero pag mga experienced driver talaga, halos kalimitan dyan is may sarili silang mga kwarto. Okay? Ah, ang ang sahod ng lady driver natin dito sa ating agency is 3,000 dirham with weekly off. Nabanggit ko na ba sa inyo na ang sahod dito ay 3,000 tapos 40,000 niya sa piso. Okay? Itutur muna natin kayo sa ating uh, room. Hindi ko to room. Room to ng uh, isang aplikante natin sa agency na nagbakasyon lang sa Pinas dahil may emergency. Okay, ito yung room niya. Medyo ano-ano lang yan. Medyo magulo-gulo kasi ako yung nakahiga. Andyan yung aking kulambo. Kulambo is live, okay? Ito yung room niya. Medyo maganda-ganda. Simple lang pero maganda. Simple lang siya. Pero malinis. Madumi lang yung mga gamit ko dyan. Okay? Yung kwarto ko dati malaki din at saka ano. Pero wala na tayo sa employer na yun. At ito yung CR. Yun, heater yun. Okay, nakita nyo na? Malinaw ba sa mga mata nyo? Okay. Ang video na to, para lang magkaroon kayo ng idea na ang lady driver dito sa UAE is komportable. Okay. Komportable siyang trabahuin dahil para ka lang din namamasyal na sumasahod. Okay. Kasi ang normal talaga na lady driver dito, ang trabaho na lang is drive. Hindi katulad ng mga first timer ng ano is kailangan nilang tumulong sa bahay. Pero pag once na ikaw ay UE license na, ikaw ay may karapatan na mag-demand na gusto ko on room, gusto ko uh, uh, drive lang ako. Okay? Kaya dun sa iba na walang mga on room at yung sa iba na kailangan pa tumulong sa bahay, magkakaroon din kayo ng gantong sitwasyon pag kayo ay may UE license na. Okay? Lalo na siguro pag sa agency namin kayo napunta. Okay? Yan lang naman. At saka ito yung kaibahan na trabaho na nakukuha mo basta't marunong ka lang mag-drive. At saka kahit sabihin natin Middle East country to, hindi man kalakihan, pero kung ikaw ay wala pinag-aralan, kumbaga hindi ka naman degree holder, daig mo pa nito ang may pinag-aralan sa sahod mong 40,000 a month. Di ba? Kaya yung iba, hinihikayat ko na kayo ay taasan nyo ng konti yung level nyo para hindi kayo laging housemaid. Nakakapagod ang buhay ng housemaid, sa totoo lang. Alam ko yan kasi nung ako ay wala pang license, is yan din yung naging trabaho ko. Halos all around ako. Naging tagaluto ako, naging yaya ako. Makuha ko lang yung license ko. Kasi ang target ko talaga is driver. Kaya kayo,
pagigihan nyo na kayo ay makapunta dito sa UAE, kasi dito is malaki ang sahod ng lady driver basta't nasa matinong agency lang kayo. Yun ang sinasabi sa hula. Pero pag once na nasa ano kayo, kahit may UAE license na kayo, medyo kinakawawa talaga kayo. Kaya ayun. At saka uh, para kang namamasyal lang sa trabaho na to, kasi drive nakakasilay ka ng mga magagandang tanawin, di ba? Kaya ano pang hanap nyo? Pagkatapos nito trial ko, babalik ulit ako doon sa accommodation, back to normal life ulit. Kaya doon sa mga gustong mag-apply, sa mga gustong matutong mag-drive, basta may Philippine license lang kayo, i-message nyo na lang ako para ma-guide ko kayo kung anong tamang gawin. Okay? Magtulungan tayo. Ako, gustong-gusto kong tumulong para naman hindi kayo laging kinakabayo, kinakalabaw ng mga employer nyo. Mas maganda pa rin yung nakakatulong ka sa kapwa na umangat kaysa humila ka pababa. Yun lang naman. At saka sa sahod ng kadama at saka sa driver is times 2 ang sahod ng driver. Habang tumatagal, lumalaki yung sahod. Kaya yun. Yun lang naman. This is the driver life with the own room. Okay, yun lang. Salamat.